Sabi niya po kasi mga ugaling squatter daw po kami. Naku, hindi lahat ng squatter anak, pangit ang ugali. Hindi naman magagalit ang guro kung walang ginagawang hindi maganda yung mga estudyante sa loob ng classroom eh. Oh, anak, kamusta PE mo? Uy, anak. Ano nangyari? Bakit parang ang lungkot mo? Ha? Kasi po, kanina po bago po kami mag-uwian, nagpaalam na po sa amin yung teacher namin. Paala? Bakit, nak? Ano nangyari? Noong nakaraan po kasi, napagalitan po kami ni teacher. Anong pagalitan? Teka nga. Halika nga. Dito tayo mag-usap, anak. Halika. Dito tayo. Ano ba sinasabi mong pagalitan? Halika nga. Upo ka muna rito. Dali sasarado ko na yung pinto. Sige, kwento mo sa akin. Anong nangyari? Oh, diyan ka na pala nak. Ano nangyari? Ba't parang may iyak ata? Ano nangyari? Ito malungkot daw siya kasi yung teacher daw nila, nagpaalam na daw sa kanila. Bakit? Ano naging problema ni ma'am? Kasi po, Papa, sobrang ingay po kasi namin eh. Gulo-gulo din po. Nagalit po siya. Oh, kailan yan? Nung isang araw po. Tapos Po, napagsabihan niya po kami ng magagandang salita. kung ngayon, kung napagsabihin ka hindi magagandang salita, bakit nagpapaalam sa inyo? Meron po kasi akong isang classmate po nagsumbong po sa nanay. Yung nanay po nagalit po. Kaya sinumbong po sa principal, teacher po namin. Ang tanong dyan, ano ba yung mga nasabing salita ng teacher mo? Ba't parang masyadong seryoso naman? Ba't kailangan magpaalam? Sabi niya po kasi mga ugaling squatter daw po kami. Naku. Yan yung sinasabi ko. Pero medyo hindi ako din sasang-ayon sa ganung salita, anak. Kasi sa totoo lang, yung ganung salita, offensive talaga yun. Ako mismo, nung bata pa ako, anak, nasa squatter era din kami nakatira ng lola mo. Pag sinabi kasing squatter, area lang yan, oo, medyo maingay, dikit ang bahay, medyo masukal, pero hindi yan ginagamit para ilarawan yung isang tao na makakadamay sila ng ibang tao na wala namang kasalanan. Hindi lahat ng squatter, anak, pangit ang ugali. Yan kasi nakasanayan ng iba na pag sinabing ugaling squatter, magulo agad, parang walang pinag-aralan agad. Mali yun pero parang hindi ako sang-ayon na tatanggalin si teacher kung ganun-ganun din ang mga nasabi niya. Tsaka bakit kasi bakit ang gulo nyo? Bakit kayo nag-iingay? Di ba? May klase kayo? Oo nga, anak. Ayun nga po, Papa Yung dalawang classmate po namin talaga yung nagsimula. Nagpapatawa po kasi sila Kaya kami po mga ibang kong classmate, nadala na din po kami. Tumawa na din po kami. Dahil lang po na pag-ingay ng sobra. Ayun din po yung dahilan kung bakit po nagalit si teacher. Kaya po, nasabihan niya po kami ng hindi magagandang salita. Yun lang.
nag-ingay sila. Tapos, yung teacher naman nila, nakapagbitaw ng hindi magandang salita. Eh, paano kaya yun? Kung ganun. Ayun nga kasi 'di ba Amanda, sinasabihan kita. Ang teacher nyo, pangalawang magulang nyo yan. Hindi pangalawang tropa. Saka sa isang banda, tao lang din naman sila. Hindi rin kasi biro yung sa tanan ng buhay nila. Parang hindi na sila tumigil sa pag-aaral. Hindi biro yung hawakan yung 40 anak. Hindi biro yung manaway ng 30 anak o estudyante. Kaya minsan talaga, sa totoo lang, mas maigpit pa nga dati nung kapanahunan namin. Kung sigawan din kami, kung pagsabihan din kami ng mga hindi maganda misa, kasi nga, hindi naman magagalit ang guro kung walang ginagawang hindi maganda yung mga estudyante sa loob ng classroom eh. Tsaka parang sign ng pambabastos kasi yun, na may guro sa harap, tapos magpapatawa lang yung dalawang classmate ko, tapos kayo naman natawa rin. So parang nangyari, ginawa nyo tau-tauan yung teacher nyo. Pero again, hindi ako sang-ayon dun sa magbitaw siya ng salita na ugaling squatter kayo. Kasi nga, hindi lahat ng squatter pangit ang ugali. At maraming squatter ang success sa buhay. Pero being guro or being teacher, napakahirap ng sitwasyon nila anak. Tulad niyan, sa 10 tama nila, kalahati lang ng isa yung mali, ikatatanggal pala nila. Napakalaki ng responsibilidad ng isang teacher o isang guro na dapat talaga bago magsalita sa mga estudyante o sa mga nanay, isa lang sala. Dahil nga expectation sa kanila na karamihan is professional at talagang bago magbitaw ng hindi magandang salita dapat inaalam mo na kung ano yung magiging dulot sa kausap. Pero anak, awa naman ako sa teacher mo. Hindi pa rin makatarungan kung dahil lang sa ganun salita, tatanggalin siya ng ganun-ganun lang. Kaya nga po ako nalulungkot, Pape. Kasi mas marami pong tama si teacher kaysa po mali. Ganun talaga. So, ganito na lang siguro ni. Baka sakali makatulong tayo kay ma'am, punta tayo bukas sa school. Ngayon, lalakas ang loob ko, kakausapin ko yung principal bilang teacher ni Amanda na yun nga, baka naman pwedeng warning lang muna or pwedeng suspension, wag naman nilang tanggalin. At Amanda, friend mo ba sa Facebook yung dalawang classmate mo na napagsabihan na nagsumbong sa magulang? Opo. Baka pwede mo sabihin na baka pwede kong makausap yung magulang nila para aliwanagan. Ha? Sige na, huwag ka na malungkot. Yun na, anak. Please ka na. Please ka na. Oo naman. May mali yung teacher pero may mali din yung estudyante. Ngayon, Dapat hindi mo na siguro agad tanggalin. oo, huwag naman kasi yun nga, ulitin ko, hindi biro yung pinagdaanan niya mga yan. Tsaka hindi magagalit ang guro pag walang ginagawang hindi maganda yung mga estudyante. Siguro, ganun na nga lang talaga, no, ni? Tahan na lang din natin bukas. Total, involved din naman si Amanda dun sa issue na yun. Ayun. Oo, tsaka hingi rin akong pasensya. Dahil ayokong isipin nila na magulang tayo pero hindi natin nasasawa yung anak natin. Sa totoo lang, nasa magulang pa rin dapat ang pinakamahabang aral na dapat na matututunan ng mga bata hindi sa guro. Dahil ilang oras lang sila sa school. Tayo pa rin talaga magbabantay at maggagabay. Ganun na lang. Sige na, Poy. Timpla mo muna akong kape, ha?